Good morning po sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga po sa bawat isa. Kagabi talaga namang ang tindi po ng ulan, but I am so blessed kasi nandito po tayo. Hindi naging dahilan ang ulan para tayo po ay matunaw, malusaw at hindi po umattend ng church. At ngayon po umaga po ito, and I'm so glad to be in the house of the Lord, and I hope and I pray everybody's glad to be in the house of the Lord as well. Amen? Alright, pakibati po yung katabi niyo na magandang umaga at pakisabi sa kanya, huwag kang matutulog. Okay? Malamig ang umaga. Okay? Nakakaantok pero kahit man po malamig ang panahon, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Alright? Isa po, sabi nga po natin, paulit-ulit natin siya sabi sa church po na ito, isa po sa pinakamagandang bahagi o pinakamasarap na bahagi ng pagsamba sa Panginoon ay wala pong iba kundi po yung pag-aaral ng salita po niya. At dahil po marami tayong matututunan, marami tayong pupulot na aral, marami tayong po pwedeng bauning aral para po sa ating pong paglago, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Alright? My question here is this, before I start the message, I have a question for each and every one of us. Have you ever been lost? Naligaw na ba tayo? Meron po bang mga pagkakataon sa buhay natin na nag-travel tayo in a very unfamiliar place? Nagbakasyon tayo, may pinuntahan tayong lugar, hindi tayo familiar dun sa lugar, tapos ang dating sa atin, naligaw po tayo ng landas. Okay? Have you ever been in a place na unfamiliar, tapos wala kang po pwedeng sabihin ng yung mga direction o yung mga signages ay sabihin po natin confusing. Yung mga signages kung hindi man confusing ay hidden. Di ba? Subukan yung pumunta ng Manila, maraming nahuhuli ng pulis dyan. At maaari maraming na-picture ng NCAP. Okay, dahil yung mga signages hindi po ganun ka-clear o kung hindi man, nakatago. Lalo tigit kung hindi ka taga-ron, hindi ka dun sa lugar na iyon. Have you ever been in an area, nung nagtanong ka, ganito yung mga nagka-travel sa probinsya, yung mga nagmamaneho dito, nagmaneho na ba kayo? Tapos ang pagpunta niyo ng probinsya, nagtanong kayo sa isang tao, sabihin mo, saan ba itong lokasyon na to? Okay? At nung sabi sa ng tao, diretsyo lang. Diyan lang. Have you ever asked that question? Tapos, noong tinanong mo, sinunod mo naman yung direksyon ng pinagtanungan mo, then nakaka-5 minuto, 30 minutos ka na, yung lugar hindi mo pala nakikita. Isa pong mahirap na tanongin, alam niyo po, ay sa probinsya. Kasi sa probinsya po, pag tinanong mo ang mga tao, ang laging sagot sa'yo, malapit na ba? Malapit na. Diba? Pero mga nakakit na oras na biyahe ka na, wala pa yung hinahanap mo. At pag sinabi siya, malapit na ba? Diyan lang sa may unahan lang. Yung unahan niya, 1.5 oras na hindi mo pa nakikita. At ang pinakamasakit, pagdating mo doon sa kaduluduluhan, may na-miss ka doon sa instruction sa'yo, at pagdating mo, dead end. Tama? Anong pakiramdam kapag ka po tayo ay naliligaw? Kapag ka po tayo ay naliligaw ng landas, it is, sabihin po natin, we feel anxious. Nag-worry tayo, lalo tigit kapag madilim o kapag gabi. Mararamdaman natin yung takot, mararamdaman natin yung anxiety, mararamdaman natin yung worry, lalo tigit kapag dead end. Ang pinakamasakit po dyan, kapag nagmamaneho tayo o nagka-travel tayo, kapag ang haba na nung nilalakbay natin, hindi pa natin natutunton at feeling natin naliligaw tayo, we felt like it is just a waste of time. Kung hindi man po sa mga nagmamaneho, hindi lang siya waste of time. Sometimes, it is a waste of gasoline. Yung bang drive ka ng drive, tapos yung lugar na pinupuntahan mo, hindi mo matuntun-tunton. Okay? But what happens when we finally turn on our GPS? Ngayon, may mga teknolohiya no? Meron mga Global Positioning System or GPS. O sa iba sa atin, mas familiar tayo dito as Waze, o kaya ito ay mga Google Maps. Kapag tinurn on mo yung Google Map mo, o tinurn on mo yung Waze mo, o tinurn on mo yung GPS mo, tapos verbally, clearly, nagsasalita sa'yo yung nagbibigay ng direksyon, sasabihin sa'yo, in 300 meters, turn left. In the roundabout, or after the roundabout, you turn right. Diba? Tapos, masabihin pa sa'yo, may mga warning pa. After you cross the intersection, you will find a policeman hiding behind the post. Natuwa ako doon nung narinig ko yun eh. Meron na palang gano'n, ano?
pagka narinig po natin, pag na-activate natin GPS natin at naliligaw tayo at makarinig po tayo ng boses na clear na nagbibigay po sa atin ng instruction, where are we to go o saan tayo pupunta, yung anxiousness, yung pag-worry natin, yung feeling natin waste of time, yung feeling natin waste of gasoline, suddenly nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng assurance doon sa pinupuntahan nating destination, because the path we are going to, even though it's unfamiliar, meron pong nagbibigay sa atin ng guidance. Ang tawag dyan ay GPS. Ganun din po sa buhay po natin. Life is like a journey. Life is like a travel. Okay? Parang tayo nagta-travel in a very unfamiliar place. Meron po ba dito, alam nyo future po ninyo? Meron po ba dito, alam nyo kung ano mangyayari sa inyo bukas? Meron po ba sa inyo, alam nyo kung ano mangyayari sa inyo sa mga hinaharap pang panahon? Wala pong nakakaalam po nun. Even I myself, hindi ko po alam po iyon. Ang tanging nakakaalam lang po noong future po natin ay wala pong iba kundi ang Panginoon. So, if our life is like a journey, we are in a very unfamiliar journey ng buhay natin na hindi po natin alam yung tatahakin natin at wala po tayong hawak doon sa destination natin. All we need to know is meron tayong destination at meron tayong kailangan puntahan, and that is the reason why a lot of people, a lot of us, we are anxious kapag may pinagdadaanan tayo. Nagwo-worry tayo, ano bang gagawin ko dito? Di ba? Hindi ko alam itong gagawin na ito. Ano ba gagawin ko? Malahimik na lang ba ako? Or to some, gumagawa tayo ng paraan, gumagawa tayo ng mga, sabihin natin, ways na po pwede natin gawin para makaraos tayo sa journey na ating hinaharap. But since we are in a very unfamiliar journey or travel, sometimes we get lost. Okay? We get lost. We make bad decisions in life. We make, sabihin natin, bad relationships, bad decisions that leads to bad actions. Bakit po? Hindi po natin alam eh. Wala po tayong kasiguruhan eh. Okay? At katulad nga po, ng buhay po natin, pinakamaganda po na maintindihan natin is for us to turn on our GPS sa buhay na ito. At yan ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Because God is our divine GPS. Always routing, always guiding, and always faithful to us. God is our global positioning system that gives us the right direction, the right path to take in this very unfamiliar journey. At ngayon po umagang ito, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo ay sumunod na bahagi po ng ating pong pinag-aaralan sa message series na Dwell. At ang gusto ko pong i-share sa inyo is for us to draw from His direction. To draw from God's direction in life. Ibig sabihin, sundan po natin, tingnan po natin, salitsikin po natin yung direksyon ng Panginoon sa buhay po natin para hindi po tayo maligaw ng landas at lalo tigit hindi po tayo mapahamak. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in a very familiar verse na most of us, kabisado na po natin ito. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. May I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Okay? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Maaari mo bang hilingan? Sabay-sabay po natin basahin ito. Amen? Ready? Begin. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumadali po tayong manalangin. Panginoon naming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan, sa katapatan niyo po, Panginoon, sa aming dakilang Diyos. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, hinihiling po namin, una, dakilang Diyos, kung mayroon pong mga magiging distractions sa gabal, Panginoon, sa pangungusap mo
sa bawat isa po sa amin ay sawatahin mo po, Panginoon, ang pagkilos ng dyablo. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung mga masasamang spirito na maaaring maging hadlang sa pag-uusap po, Panginoon. Bagkus, buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na malinaw na maintindihan at maunawaan yung bawat himay-may ng turo na gusto mong aming matutunan upang kami na iyong mga anak ay hindi po mapahamak at mapariwara at maligaw ng landas. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, hinihiling ko po, Panginoon, hindi lang, Panginoon, na malayang pangusap ng Banal Espiritu, kundi, Panginoon, itago niyo rin po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po ako, Panginoon, iyong lingkod para magbahagi ng iyong salita po, Panginoon. At sa likuran po ng pulpitong ito, patuloy kayong maitaas, patuloy kayong mapapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari na po tayo magsiya po. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. A very familiar verse, marami sa atin, marami na po tayong narinig na iba't ibang mensahe patungkol po dito. At kung titingnan po natin, ang pinaka-tema o pinaka-key po sa pag-uusapan po natin is yung word na trust. Yung pagtitiwala sa Panginoon. If I will ask each and every one of us right now, kayo po ba ay naniniwala sa Panginoon? At kung kayo po ay naniniwala sa Panginoon, ang follow-up question po natin, kung tunay po tayong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, ang tanong, nagtitiwala po ba kayo sa Panginoon? O nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon sa oras na ito o sa bawat araw ng buhay po natin? Kaya ang pinaka-tema po at pinaka-gusto po ng Panginoon matutunan po natin sa umagang ito at ang pinaka-focus and focal point na pag-uusapan po natin ay wala pong iba kung hindi tayong mga mananampalataya ay patuloy na sumunod sa bawat guidance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Katulad nga po na sinabi natin, our life is an unknown journey. Hindi po natin alam ang bukas, hindi natin alam ang hinaharap o kung ano man mangyayari sa atin. Pero ang Panginoon, alam po niya lahat ng bagay po na yan. Alam niya kung ano mangyayari mamaya, alam niya mangyayari bukas, sa mga susunod na araw at sa mga susunod pang araw hanggang sa tayo ay magkitang mukha at alam po ng Panginoon yan. At dahil alam ng Diyos yan, ang kagandahan po dyan, inililid po tayo ng Panginoon sa tamang landas upang hindi po tayo maligaw at mapahamak. Yan po ang gusto po natin ay matutunan dito sa mensahe po ito. Kaya ang hamon ng Panginoon is for us to draw, for us to follow, not only to learn and to understand kung ano yung direksyon ng Panginoon sa atin, but to follow God's direction in our life. Okay? Yan po titingnan natin. But before we dig in, 4 na punto lang naman po yung matututunan po natin dito na itinuturo ni Haring Solomon at ng Panginoon sa atin. But before we dig in, doon po sa pag-aaral ng 4 na punto na ito, kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon, tingnan po muna natin yung background ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 or the whole book of Proverbs per se. Sino po ba ang nagsulat ng book of Proverbs? Okay? Sa mga nagtatanong, ang nagsulat po ng book of Proverbs is the 3rd king of Israel. And he is known to be King Solomon. King Solomon is sabihin natin, is the son of David, who was the 2nd king of Israel. Okay? Tandaan po natin yung bagay po na yan, kasi mahalaga po yan sa pinakahuling bahagi ng pag-aaral natin. Tanong, kanino isinulat? At bakit isinulat ni Solomon ito? Kanino po ba niya pinapatungkulan po itong pagsusulat ng Proverbs chapter 3? Kung titignan po natin in Proverbs chapter 3 verse 1 to 8, kung bubuksan niyo yung mga Bible niyo, meron pong pinapatungkuyan at meron pong sinasabihan dito si Haring Solomon. Ang sabi dyan, my son. Okay? Sinulat niya ito sa kanyang anak na lalaki o sa kanyang anak. Yun po. Ngayon, nung sinulat po niya ito, pwede po natin i-interpret ito. Dahil si Solomon ay hari, possible, sinulat po niya ito sa mga younger generation. Okay? Parang, kunyari ako po,
Hindi ko naman itatatwa sa inyo, may edad-edad na rin naman po ako eh. Karamihan sa mga young people dito, kapag ka po nakakaharap ko, minsan tinatawag ko sila anak. Whether lalaki yan o babae yan, kapag ka yan ay mga young people in church, minsan tinatawag ko sila anak. Anak, kumusta ka ba? Anak, anong ginagawa mo? Anak, ganito gawin mo. Anak, itong dapat ginagawa mo. I address them as anak. So possible, nung sinulat po ni Haring Solomon ito, he was addressing it to the son of Israel. Ibig sabihin, sa mga younger generation or mga young people ng Israel. Okay? Pero kung titingnan po natin, pwede rin po natin i-interpret ito na he was directly addressing Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 sa kanyang anak. Okay? Specifically, kay Rehoboam. Bakit po? Si Rehoboam po ay anak na lalaki ni Solomon who is his heir sa kingdom. Ibig sabihin, possible na kapag namatay si Solomon, ang po pwedeng magmana ng trono o kaharian para ilid ang Israel sa tamang pangunguna o sa tamang landas ay wala pong iba kundi si Rehoboam. Kaya po binitawan po ni Solomon itong advice na ito. Technically, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, okay, is a fatherly advice doon po sa kanyang mga anak. Okay? At kung po pwede po natin tingnan, this is a fatherly advice of King Solomon to his son Rehoboam, who would be the heir of the throne, tagapagmana ng trono, at po pwedeng mag-lead ng Israel sa tamang landas. Okay? Now, naintindihan na po natin yan. Malinaw naman po siguro yung pagkakalatag. Kasi mahalaga po natin maintindihan bago natin unawain at bago natin maintindihan yung itinuturo sa atin, maintindihan natin yung konteksto kung bakit siya naisulat. So, hold on that thought. Okay? Hawakan niyo po yung thought ni Rehoboam at kung paano sinulat ni Solomon at kung sino si Solomon at kung ano yung nangyari dito at kung ano yung fatherly advice na to. Now, just to reiterate, the fatherly advice, okay, of King Solomon to the younger generation of Israel and to his son Rehoboam or to his sons specifically, okay, ay itong bagay na ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Sabi dito, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Isa po sa pinakamagandang pwedeng bitawan ng isang ama ay magbitaw siya ng payo kung paano hindi tayo maliligaw ng landas. Alright? At ito po yung bagay na iyon. Tingnan po natin, 4 na bagay lamang po na matutunan po natin at dapat natin i-apply sa buhay natin. Wala, katulad po sinabi ko kanina, we are in a very unfamiliar journey. And in this travel, wala pong gustong maligaw. Kasi kapag naligaw ka ng landas, mag-aaksaya ka ng oras. Kapag ikaw ay nagmamaneho, hindi ka na mag-aaksaya ng oras at panahon, mag-aaksaya ka ng gasolina. Tama po ba? Yung totoo, habang nandito po tayo sa church na ito, marami po sa atin naligaw na ng landas eh. Maaari iba tayo, napunta sa iba't ibang mga landas ng buhay na pinuntahan natin. At kung titingnan po natin, specifically in the timeline of the Lord, may magandang plano ang Panginoon sa atin eh. Minsan inaksaya na po natin yung oras, minsan inaksaya natin yung panahon. Na kung sinunod lang po natin, sana yung plano ng Panginoon o yung direksyon ng Panginoon sa buhay natin, bisin sana nandun na tayo. Di ba? Nandun tayo sa plano ng Panginoon. Iba sa atin ngayon, bumabalik pa tayo sa journey. Sabi nga po, the fastest way to point A and to point B ay ano? The fastest way to point A to point B is a straight line. Tama ba? Tama ba yun? So the fastest way para pumunta sa isang lugar ay isang matuwid na landas. Ganun din po, the fastest way to knowing God's will is not only knowing it, but going to that will on a straight line. Walang anumang distractions. Marami po sa atin, kung ito ang plano ng Panginoon sa buhay natin, the fastest way to go to the plan of the Lord is to go straight. Diba? Ang bilis po eh, di ba? But because of distractions, pag pupunta tayo sa plano ng Panginoon, uy, may
Tapos stay tayo dyan, uy, may ano. Diba? Sinsan tayo eh. Kaya ang bahaga na minsan nung ating pagpunta sa plano ng Panginoon, kahit alam na po natin kung ano yung plano ng Panginoon, kahit alam na po natin kung ano yung direksyon ng Panginoon, ang dami natin distractions, kaya po minsan, maraming pagkakataon, nag-aaksaya po tayo ng panahon, nag-aaksaya po tayo ng oras, inaaksaya po natin yung gasolina ng buhay po natin. Kaya marami pong mga mananampalataya, pagdating sa sambahan, pagod. Bakit ka pagod? Kasalanan ba ni Lord yun? Hindi ka kasalanan yun. Gusto nga niya, mabilis kang pumunta doon eh. Ibinigay niya na nga yung direksyon eh. Ayaw mo lang sundin. At kaya po tayo napapagod because we are so distracted of so many distractions this world is providing. Kaya palinga-linga tayo ng leeg. Papunta-punta tayo ibang direksyon. Napisa pa sa atin, naliligaw ng landas. Namimiss natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin sa buhay na ito. Now, 4 na bagay. Tinuturo po ni Haring Solomon. Una, trust in His preeminence. Ano po sabi ng Proverbs 3 verse 5? Ito po yung unang bahagi. Sabi niya, trust in the Lord. Sabi po doon, yung po sinabi doon, trust in the Lord lang. Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Buong puso. Kapag ka po sinabi, buong puso, ang ibig sabihin po niyan ay walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, walang hesitation. Pag sinabi mong nagtitiwala ka, binibigay mo yung buong pagtitiwala mo. Diba? Isa pong po pwede natin gawing illustration dyan, ay wala pong iba, yung sandigan. Okay? Kapag ka po nagtitiwala ka, ang ibig sabihin yan, sumasandig ka. Pwede ba tawagin ko dito si Pastor BJ? Pastor BJ, please come over. Ayan. Yan. Diba? Tayo ba dito, Pastor BJ? Pastor BJ, nagtitiwala ka ba sa akin? Sabi niya, oo. Parang yung sagot niya ay may question mark. Nagtitiwala ka ba sa akin? Opo. Nagtitiwala ka ba pag sinundalan mo ako, hindi kita pababayaan? Pwede. Di ba? Duda na kagad eh. Utumitin mo. Pwede, di ba? Pag may pagdududa, okay? Pag sinabi sa akin, sumandal ka sa akin, sandal ka pa sa BJ. Pag may pagdududa, hindi niya ibibigay yung buong weight niya. Bakit? Kasi pag sinandal niya, may pagdududa eh. Dahil yung weight ko na sa kabila pa din, para just in case, bumitaw man siya, hindi ako malaglag. Di ba? Tayo mga tao, ganun tayo, di ba? Sigurista tayo. Tama? Sample natin. Hindi mo ka lang. Hindi kita buwabayaan. Sandal ka. Yung buong tiwala, yung buong tiwala. Joke lang. Yung buong tiwala, sige, gawin. Buong tiwala. Lalayo ka lang pati, sige. Sige. Ayan. Huwag ka naman maglambing. Parang yung pusa sa bahay, gumagana lang. Diba? Bigay mo mong tiwala mo, gawin. Ayan. Diba? Pag nagtubong tiwala siya, nabibigatan ako eh. Hindi, totoo naman to. Nabibigatan ako, bakit? Full force binibigay niya sa akin eh. Diba? Lahat ng bigat niya, ibinibigay niyang ganon kasi nagtitiwala siya sa akin. Thank you, Pastor BJ. That is what King Solomon is saying. Trust in the Lord with all your heart. Now, tingnan po natin, hindi naman sinabi ng trust in the Lord lang with all your heart eh. Ang tinuturo dito, trust in His preeminence. Ano po bang ibig sabihin ng preeminence? Ang ibig sabihin po ng preeminence is superiority. Ang ibig sabihin nito ay supremacy. Ang ibig sabihin nito ay sovereignty. God is in control. Ang ibig sabihin nito, para mas maintindihan natin mas malinaw, ang ibig sabihin ng preeminence is greatness, makapangyarihan. He is amazingly powerful na tao o na Diyos sa buong mundong ito. Siya ang pinakamakapangyarihan. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang may lalan ng kahit anumang nakikita mo o nakikita natin sa mundong ito. At kung siya ang may akda nito, hindi ka ba magtitiwala sa Kanya? Pero marami po sa atin,
Kahit alam natin ang Diyos ang tagapagligtas, ang Diyos ang nagpo-provide ng ating pangailangan, ang Diyos ang nagpapagaling sa atin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng promotion sa ating mga trabaho, ang Diyos ang nagbibigay ng provision sa atin, nagdududa pa rin po tayo sa Kanya. Kaya nga po ang fatherly advice ni King Solomon sa mga younger generation na madali pong masway ng mundong ito na full of distractions at full ng pagdududa na nilalagay ng mundong ito, kahit lang ngayon, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Ang daming nilalagay ng diablo sa isipan natin na po pwede kang pagdudahin ng mundong ito sa kakayanan ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Kaya nga sabi ni King Solomon, magtiwala ka. Ibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa Panginoon. This was a fatherly advice of a king during this time. Bakit? Because King Solomon understood that God is supreme. That God is superior over all the creatures of this world. And God is the greatest ruler of this world because He created mankind. He even created the world we are living in. Alam po ni Solomon po yun. Kaya pinaalala po niya ito sa mga batang generasyon, specifically sa anak niya si Rehoboam, na possible na maging king at sumunod sa kanya bilang hari. Tandaan po natin, kung iintindihan natin explanation nito, ibig sabihin ito, maintindihan po natin that sabihin po natin yung pagtitiwala isn't a partial trust ang hinihingi ng Panginoon o pinapayo ni Solomon. Ang hindi pinapayo ni Solomon yung occasional trust, yung magtiwala ka pagka may panahon. Diba? Magtiwala ka kapag gusto mo lang. O kaya magtiwala ka yung konti lang, magtira ka para sa'yo. Kasi baka biglang iwanan ka, walang mangyayari sa'yo. Hindi po yun ang tinuturo. Ang tinuturo ni Haring Solomon, ibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa Panginoon. When you rule yourself, kapag ka ikaw ay nasa journey ng buhay mo, pagtiwalaan mo ang Panginoon sa buhay mo because alam niya kung ano ang nararapat sa'yo. His ways is different from your ways, nor our thoughts different from His thoughts. Bakit? Alam niya eh. He is the creator of mankind. He knows our eternity past down to our eternity future. Alam po ng Panginoon yan. At ang tinuturo ni Haring Solomon sa younger generation, even sa ating mga anak ng Diyos, is yung full dependence on God's authority and character sa buhay po natin. Why? Because God is supreme and God is sovereign. Pag sinabing sovereign, He is in control. Kahit po bumabagyo, He is in control. Kahit po may pagsubok sa buhay po natin, He is in control. Pastor, kahit hindi ko naiintindihan, yun nangyayari sa akin, God is in control. Kahit po ba, pag umulan ng sabihin natin, hindi ba tayo naniniwala sa malas? Parang pili mo, minamalas ka. Bakit lagi nila pagsubok, nasa akin na lang? Hindi tayo naniniwala sa malas. Pero kahit tingin mo, ikaw ay punong-puno ng pagsubok o trials and tribulations in your life, God is still in control. Kaya po gusto po ng Haring Solomon na yung younger generation, tayo pong mga anak ng Diyos, ay sumunod po at magtiwala po sa Kanya. And as we apply, maging maganda application din ito, alam niyo po kung ano, tayo po, we just don't, invite God in our Sundays. Di ba yung magtitiwala ka lang kapag Sunday, pag Sunday, magtitiwala ako Pero pagka Monday, sarili ko na okay. O pagka Monday hanggang Friday, sa trabaho ko na magtitiwala ako Hindi po ganon. Ang tinuturo po dito, don't just invite God in your Sundays. Kaya nga po ang message series natin, ang tawag po diya, title po nito is Dwell. We are not to become visitors of the plan and purpose of the Lord in our life. We are to dwell in the presence of the Lord. Hindi ko na kailangan po ipaliwanag po kung anong kahalagahan yan. Kasi sa unang part pa lang na message series po na ito, nakita natin yung benefits Kapag ka po tayo ay nag-dwell o nanahan sa presensya ng Panginoon, nandiyan ang protection, nandiyan ang provision, nandiyan ang peace na ibinibigay ng Panginoon. You can only found that, yung tatlong pinayan, dun sa presensya po ng Panginoon. Hindi mo mahanap yan kahit kanino. Kahit pumunta ka sa mall, hindi ka makakabili ng protection. Di ba? Mga maaaring temporary protection, yes. Pero yung permanent protection, hindi mabibilihan. Kahit magtayo ka pa ng gang,
hindi ka mapoprotektahan ng gang mo. Di ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo kaya protektahan sarili mo. Provision, hindi may trabaho ko. Subukan magkasakit ka, mawawala yung kikitain mo. You can only find the everlasting provision sa Panginoon. Eh di lalo na kapayapaan. Pag tinanong mo Miss Universe anong gusto mo? Laging world peace ang sinasabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa makuha ko yung world peace. Bakit? Nagigera nga sa Israel tsaka Iran China nga, di ba, bumubuta sa West Philippine Sea. Ang dami pong rumors of war. Pero tandaan po natin, don't just invite God in our Sunday. Ibig sabihin, huwag ka lang magtiwala sa Panginoon dahil linggo. Huwag ka magtiwala sa Panginoon dahil araw ng pagsamba. Magtiwala tayo sa panahon, araw-araw. Invite Him in every day of our life. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday uli. Huwag lang araw, pati oras. Every hour, every minute, every second, every millisecond of our life, tinuturuan po tayo magtiwala sa Panginoon. Hindi lamang po yun, even in our decisions, itinuturo po sa atin na ipagkatiwala mo sa Panginoon, ikonsulta po natin sa Panginoon yung bawat desisyon na gagawin po natin sa buhay natin. Even our dreams and aspirations in life, we are to ask the Lord, Lord, ito ba plano mo sa buhay ko? Kasi alam niyo po yung makakabuti sa akin Kinukonsulta po natin sa Panginoon. And guess what? Even in our disappointments, pinakamaganda po na maintindihan po natin na ipagkatiwala po sa Panginoon yan. Sino po may mga frustrations? Sino mga disappointments in life? Sino po dito yung tipong ilang taong ka nang nanliligaw, hindi ka pala masagot-sagot? Lahat ng niligawan mo, binasted ka. Di ba? Sabi mo hindi ka na po-frustrate. Di ba? Sino po dito nag-a-apply kayo ng trabaho? Alam ko na hinihintay yung pangalan. Hindi ko na sasabihin yun. Alam nyo na yun. Di ba? Sino po nag-a-apply ng trabaho? Nag-a-apply ka ng trabaho? Andang, naubos na yung isang rim ng papel para sa pag-print ng resume mo. Wala ba tumatakot sa yung trabaho? Hindi mo frustrating yun. Hindi pastor, hindi na ako nag-print na yun, i-email mo na lang. Naubusan ka ng internet, wala ba tumatawag sa'yo? Di ba frustrating yun? Nakaka-frustrate yun. Nakaka-disappoint yun. Pero sabi ng Panginoon at ang payo ni Solomon, even in your disappointments, even in your frustrations, trust in the Lord's process because He has a greater plan for our life. Yung plano po natin sa buhay po natin, magkakamali at magkakamali. Bakit? Tao lang po tayo Pero yung plano ng Panginoon, never magkakamali. Ano po sabi ng Bible? The plan of the Lord is to prosper us and not to harm us. Yung po ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. So maintindihan natin for us to trust in the preeminence, supremacy, sabi na sovereignty, superiority, and greatness of our God. Tandaan po natin, God's guidance begins where your control ends. Bakit po? Tandaan po natin, maraming sa pagkakataon, kapag ka nililigaw tayo ng landas, ginagawa natin ng paraan, di ba? Kapag ka may kailangan ka, gagawan mo ng paraan. Tama naman yun. Walang problema kung gawa ng paraan. Pero ang hindi tama, yung hindi kinukonsulta ang Panginoon. Di ba? Lahat gagawin mo. Lahat ng planong iisipin mo. Lahat ng pwede mong gawin, gagawin mo. Ang problema, yung ginagawa mo, sa sobrang distraction mo, may nakakalimutan kang isang importanteng bagay. Alam niyo po kung ano? Allow God to control the situation. Even though God is a supreme God, even though God is always in control, tandaan po natin, nagsisimula lang po ang pag-control ng Panginoon sa buhay natin if we allow God to control it. Kaya po, totoo, maraming Kristiyano pagod na pagod. Yung totoo, hindi naman kailangan mapahagod kayo. Hindi mo kailangan pagalin ang sarili mo. Kung sinusunod mo lang ang plan ng Panginoon, hindi naman sinabi mo hindi ka mapapagod. Journey nga, meron ba nag-journey na hindi napagod? Meron ba nag-travel na hindi napagod? Meron ba nag-drive na hindi napagod? Lalo na pag long drive yan. Napapagod ka. Pero mas nakakapagod, yung tipong pahinto-hinto ako saan ka pumupunta, naliligaw ka ng landas, mas nakakapagod yun. At mas nakaka-frustrate, pagdating mo sa dulo, dead end pala. Ligaw ka ng landas Bakit? We try to control ourselves.
Pero kung tine-turn on lang natin yung GPS natin, kung tine-turn on lang natin sa buhay natin, si God sa buhay natin as our GPS, isasabihin ng Panginoon sa atin, anak, in 300 meters, stop. Di ba? Anak, in 200 meters, turn right. Anak, this is what you need to do. Anak, ito yung gagawin mo. Ito dapat mong puntahan. Ito dapat mong gawin desisyon. Bakit? Kapag ka itinuro ng Panginoon yan, hindi ka mapapahamak diyan. Wala po akong nakilalang tao na nagtiwala sa Panginoon na napahamak. Wala po akong nakilala na tao na nagtiwala, naglingkod, naging tapat sa Panginoon na napariwara ng landas. Hindi po pinapangako ng Panginoon na walang pagsubok. Lahat naman may pagsubok eh. Lahat naman po sinusubok eh. Lahat may mga problema. Meron po gano'n. Pero walang sino man. Harapan niyo ako ng kahit isang tao. Diba? Ipapasara ko church na ito. Kapag ka merong isang tao na sumunod, nagtapat sa Panginoon, na pariwara ng landas at tabot sa impyerno. Wala po kayo gano'n. Talaga, pastor, sige, subukan niyo. Pag umuwi ka sa Panginoon, doon niyo lang naman malalaman yun eh. Diba? Lord, may napariwala ka ng landas tungkol sa pagsunod sa iyo? Wala! Never! Malino naman po salita ng Diyos eh. Ang plano ng Panginoon hindi para pasakitan ka eh. Ang plano ng Panginoon para mapabuti po tayo. Eh ba't tayo napapahamak? Eh kasi we don't follow the direction of the Lord. We don't trust in the preeminence of the Lord. Pangalawa, turn away from pride. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5? Pangalawang bahagi, yung kalahating bahagi ng 3:5. Okay, ng Proverbs. Trust in the Lord with all thine heart. Sumunod doon, and lean not unto thine own understanding. Ang tinuturo po dito, alam niyo po kung ano? Ang unang kalaban, okay? Ang unang kaaway ng pagsandig sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon, alam niyo po yung kung ano? Yun yung pride. Yun yung tipong sasabihin mo sa Panginoon, magmamalaki tayo sa Panginoon, Panginoon, huwag kang mag-alala. Diyan ka lang po, Lord. Kaya ko to. Yun ang pinakamalaking kaaway ng pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang isa sa unang dahilan kung bakit hindi natutuwid ng landas ang mga tao. Bakit? Kapag ka ikaw, tingin mo, kaya mong kontrol ng buhay mo, mapapahamak ka. Paliwanag ko sa inyo. Sino ang unang-una na pinarusahan ng Panginoon? Di ba? Sino? Si Lucifer. Napakagandang angel ni Lucifer. If you will study Lucifer, he is one of the most promising, beautiful, amazing angel God has ever created. Pero because of pride sa puso niya, gusto niya maging kapantay ang Panginoon. Gusto niya magkaroon ng sarili niyang kaharian. Binigyan siya ng Panginoon ng kaharian. Pero yung kaharian niya, kaparusahan sa kanya, binigyan siya ng impyerno para maging kaharian niya. Ano meron doon? Pride. Bakit? Nakalimutan ng meron Diyos na naglalang sa kanya. Nakalimutan na meron Diyos na sabi may kapangyarihan over Him. Ganun po sa buhay po natin. Kaya ang payo ni King Solomon sa younger generation, ang payo ni King Solomon sa ating mga mananampalataya, to turn away from pride. If you want to see the purpose of the Lord, kalimutan mo yung pride. I-surrender mo yan sa Panginoon. Pride keeps us self-reliant. Kaya ko. Totoo, hindi mo kaya. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas eh. Hindi mo nga alam kung ano future mo eh. Paano mo sasabihin kaya mo? Hindi po lahat ng bagay sa mundong ito alam mo. Kahit na sabihin pang genius ka, di ba? Kahit na sabihin kang henyo ka, di ba? Hindi mo alam lahat ng bagay. Kahit nag-genius sa mundong ito, tanungin mo, anong mangyayari sa iyo bukas? Hindi niya alam. Kahit nga manghuhula, nagkakamali eh. Hindi ba? Kaya huwag tayo naniniwala sa mga hula-hula. Lalo tigit dun sa mga sinasabi ng Scorpio, di ba? Ano ba yung mga sunod pa? Libra, di ba? Magsuot ka ng dilaw. Swerte yan. Huwag kayo maniniwala sa swerte, mamalasing kayo. Di ba? Mga zodiac sign eh. Mga naniniwala sa zodiac sign, marami din na naligaw ng landas dahil zodiac sign. Di ba? Sabi, mananalo daw ako sa loto. Hindi naman ako nanalo. Tinaya mo yung number, di mo nanalo. Di ba? Naniniwala ka pa talaga dyan. Di ba? Sabi dito, turn away from pride.
being self-reliant. Pero tinuturo ng Bible, but Scripture, the Bible reminds us that human logic is limited. Intindihin po natin ito. But God's wisdom is eternal. Ulitin ko po kaya po hindi po natin pwede pagtiwalaan yung sarili natin kakayanan o kapasidad sa buhay na ito para mag-decide at gumawa ng mga bagay sa buhay natin because our mind is limited. Finite yun limitado. Nababase lang yun sa kapasidad ng isip natin. Kung ang brain mo ay parang disk drive, baka iba sa inyo 1.44 MB lang. O baka iba sa atin 1 gig o 1 terabyte lang. Yung Panginoon, ang capacity niya, hindi po pwedeng lagyan ng megabyte, terabyte, o kung ano mang byte-byte yan. Diba? Hindi po kayang sukatin po ng ganun. Because human mind o yung logic po natin, yung pag-iisip po natin, limitado. Because our future, hindi natin kayang idikta. But the wisdom of the Lord, hindi po natin siya, yung wisdom ng Panginoon is eternal. Ngayon, magtitiwala ka ba sa isang tao o sa Panginoon na alam niya ang future mo? Aba, kung alam ng isang tao ito ang future ko, doon ako sa kanya magtitiwala. Alam niya pala Hindi ba ba? Kung alam niya na pag sumakay ako sa kotse ito, ma-aksidente ko, magtitiwala ako sa kanya. Kapag alam niya na kapag tinanggap ko itong offer doon sa trabaho, dito makakapabuti ako, di ba? At mapopromote ako, aba ito lang sa plano ng Panginoon sa buhay ko, ang plano sa Panginoon sa buhay ko. Tandaan po natin, we are to acknowledge that our own understanding can mislead us. Pwede po tayong iligaw. Ang tinuturo po ng Panginoon at Haring Solomon sa atin is for us not to be prideful, but to humble ourselves from God's Word, accepting whatever godly advice na po pwedeng ibigay po sa atin ng Panginoon nang walang anumang delay. Mamaya na, bukas na. Bukas ako magtitiwala kay Lord. Malakas pa naman ako ngayon Kaya na pa magtitiwala kay Lord pag pilay ka na, pag nagme-maintenance ka na, kapag ka hindi ka na makapaglakad, kapag ka nasa-stroke ka na, doon ka ba magtitiwala sa Panginoon? Habang malakas ka pa, magtiwala ka na. Para habang malakas ka pa, na-experience mo ng masarap kung ano yung pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. We don't want delay sa blessing ng Panginoon. But the problem, we don't accept godly counsel. Minsan, kapag ka binibigyan ka ng godly counsel, pakiwari mo, pinagagalitan ka pa. Meron ba dito pag binibigyan kayo ng payo? Yung parang pili mo, kung makapagsalita mo ito, kala naman yun, siya marunong, kala mo naman magaling, hindi naman ganun. Di ba? Yung binibigyan ka ng godly counsel, pero ayaw mo bang tanggapin? Di ba? Mamaya malalaman nyo kung ano mangyayari dyan. Mamaya titignan natin buhay na Rehoboam. Ano maintindihan po natin? As we turn away from pride, when we lean on ourselves, tandaan po natin, we limp. Ano ibig sabihin limp? Kapag ka titiwala natin sarili natin, nagkakaroon tayo ng paghihirap sa paglalakad. Alam mo yung iika-ika? Yung masakit yung tuhod, yung mga may elderly na dito, yung mga nagpapahid ng liniment. Alam niyo na ibig sabihin ng limping, di ba? Yung bang iika-ika ka ng paglalakad o nahihirapan ka maglakad. When we rely in ourselves and our own decisions, nahihirapan tayong maglakad. But listen to this carefully. When we lean on God, we live with direction. Di ba? Kapag ikaw nakasandig ka sa Panginoon, alam mo kung saan pupuntahan mo. Alam mo, bawat direction mo is guided by the Lord. Anak, huwag mo step dyan. Butas yung kanal dyan. Masushoot ka sa dyan, masushoot ka dyan. Masusugatan ka dyan. Anak, kumaliwa ka ng konti. Anak, direksyon. Anak, kanan. Guided ka ng Panginoon. Pero, kahit anong payo ng Panginoon, kung prideful ka, anak, kumaliwa ka ng konti kasi mapapahama ka dyan. Hindi, Lord, kaya ko to. Paghambang mo, laglag ka sa bangin, anong nangyari sa'yo? Lord, tulungan mo ako. Kanina pa kita tinutulungan. Kanina ko pa sinasabi sa'yo nga na huwag kang pumunta dyan ikaw ang pumunta dyan O ano pag-akit natin? O di, iika-ika na naman tayo. Sakit ng ganito ko, discourage ako. Nakakalungkot naman. Diba, lahat ng mga tao sa church, ang tingin sa akin, nasama akong tao. Ngayon, pati mga tao sa church na naapektuhan pa. You don't do that. Bakit? Ikaw may kasalanan nun
Kasalanan din ba ng Panginoon? Hindi, kasalanan ni Lord yun. From the onset ng buhay mo, ginaguide ka ng Panginoon. May plano nga maganda ang Panginoon sa buhay mo eh. Sino may pagkakamali? Ikaw. Sabi ni Iba, hindi. Tingin mo, Diablo talaga may kasalanan eh. Bakit? Yung Diablo, lagi mo tinitim eh. Kawawa naman yung Diablo, lahat na lang sa kanya. Minsan di ka na kailangan tempe ng Diablo eh. Ikaw na mismo gumagawa ng mali sa buhay mo eh. Sabi ka ng Diablo sa'yo, sa tao mo to, hindi ako nahirapan. Iniisip ko palang ginagawa niya na. Diba? Nakakalungkot yung gano'n, ano? When in on ourselves we live, it's hard to walk in this life. But when we rely on God, tandaan po natin, we live with direction sa buhay natin. May direksyon ng buhay natin. May patutunguhan ng buhay natin. Pangatlo, dalawa na lang. Tapos na tayo. Pangatlo, tread in His path. Ano yung sabihin ng tread? Ang ibig sabihin po ng tread ay walk in His path. Okay? Ano po sabi ng Proverbs chapter 3 verse 6? First part, unang bahagi, sabi dyan, in all thy ways, sabi ito, submit to Him. Okay? Bahagi po ng pagtitiwala at bahagi ng payo ni Solomon sa younger generation at sa mga Kristiyano, yung pagtitiwala sa pamamagitan ng submission. Alright? Sa ibang translation, ang sabi ito, in all your ways, acknowledge Him. Yun ang sinasabi sa ibang translation. Ang ipinapatungkol po dito, kung titingnan po natin, yung word na submit, okay? Pahintulutan niyo po akong magbigay ko ng konting Hebreo, okay? Na lengguwahe ito, sa maunawaan lang po natin. Ang ginamit po na Hebrew word, sa word na submit ay, sabihin po natin, yada. Okay? Yada. Ibig sabihin, to acknowledge. Ang ibig sabihin, to recognize. Magkaroon ka ng recognition. Sino i-recognize mo? Sino acknowledge mo? Ang Panginoon. Diba? Sabi ito, submit to Him. Magtiwala ka sa Diyos. I-acknowledge mo yung kapangyarihan ng Panginoon over your life. Ibig sabihin, i-recognize mo na mas magaling ang Panginoon sa buhay mo, mas may kapangyarihan sa buhay mo. Kaya sabi ito, yada. Okay? Ang ibig sabihin ito, dahil ito ang ibig sabihin, pakahulugan nito, we are to tread in His walk. Ibig sabihin, lakaran natin yung landas na pinatutungkulan at gusto ng Panginoon sa atin. Okay. Kahapon po, nakakatuwa po yung mga young people. At tayo mga young people dito, tuwan-tuwa din ako because the young people are asking questions, specifically when it comes to faith. I really admire young people, younger generation, na nagkakaroon ng uhaw at gusto ng kaliwanagan, lalo na sa salita ng Diyos. Nilapitan ako sa likuran, nakaupo po lagi doon. Sabi ng mga young people, dalawa yun eh, dalawang babae. Isang katamtaman, isang medyo, yun, alam niyo na. Wala tayong body shaming. Sabi niya, Pastor, may tanong po, tinawag po ba tayong maging banal? Eh narinig ko dito, yung nagpapaging, yun ang tanong. Sabi ko, so, tinatanong niyo ako para ngayon ay manalo sa game. Hindi, Pastor, tinatanong lang naman ako, gusto na maintindihan. Okay? Sabi ng isa, kasi Pastor, sabi dun sa binasa kong libro, sabi niya, sa usbong, hindi doon natin mahaabot ang kabanalan ng Panginoon. Tama! Meron ba ditong kasimbalan ni Lord? Wala. Yung nagsabing gusto niya maging kasimbalan si Lord, siya ang may-ari ng kingdom of hell. Diba? Wala. Wala makakaabot ng kabanalan ni Lord. Pero ang sabi ng Bible at tinuturo ng banal na kasulatan, we are to be Christ-like. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng journey na ang endeavor natin ay sundan yung mga yapak ni Kristo. Kasi yung yapak ni Kristo sa mundong ito, hindi na mahamak eh. Sabi ko nga po, para maintindihan natin to, there are two reasons on why Jesus Christ came to earth more than 2,000 years ago. Okay? Ano niyo po kung ano yun? First reason. Kaya bumaba ang Panginoon Jesucristo sa lupa, nagkataong tao, para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Para tubusin ang ating mga pagkakasala, para tayong makapakasalanan ay hindi pumapahamak at pumunta sa impyerno. Amen? Praise be to the Lord. Ginawa ng Panginoon yun. But, hindi lamang po yun ang purpose niya. The second purpose on why Jesus Christ came to earth is for Him
to set an example sa mundong ito na yung mga anak ng Diyos ay hindi mapahamak. Ipinakita niya yung mabuting ihemplo na kahit siya inetep ng dyablo, hindi pa rin siya nagkasala. Kaya nga po siya nagkatawang tao eh. Nagkatawang tao, ibig sabihin, pinapawisan, nagugutom, di ba? Napapagod, kailangan magtrabaho. May mga pagsubok sa buhay. Kinukot siya, may mga pagdududa. Lahat ng nararamdaman natin, naramdaman din ng Panginoon nung siya ay tao. Kaya nga po nung pinadala siya sa wilderness for 40 days, anong ginawa sa kanyang dyablo? Hindi ba't ang sabi mo at ang wika mo, ikaw ay anak ng Diyos? Bakit hindi mo pukpukin yung bato para gawin tinapay? Anong sagot ng Panginoon? Pwede naman niya gawin yun eh. Diyos siya eh. Si Kristo po siya eh. Pwede niyang gawin yun. Pero anong sagot ng Panginoon Yesu Kristo sa dyablo? Sabi niya, hindi niya pinukpok. Humarap siya sa dyablo at sinabi niya, "Men shall not live by bread alone, but by the word that comes out of the mouth of God." He actually rebuked the enemy. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin, i-rebuke natin. So, ang ibig sabihin sa tanong ng mga batang ito ay, yes po ba o no? Di ba? Ano ang sagot? 1 Peter chapter 1, verse 1 to 15 to 16. Di ba? We are called to be, holy for, sabi ng Panginoon, for I am holy. Diba? Yun ang gusto ng Panginoon. Tayo ay maging holy. Maging banal. Ginawang banal na nga po tayo dahil tinanggap natin si Kristo. Hindi po tayo na marinig yung kabanalan kung tayo lang. Pero dahil si Kristo na sa atin, nagbukang banal tayo sa harapan ng Panginoon. We are all filthy rags in the sight of God. Pero nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay naging naging righteous. We are made righteous in the sight of God. Pero ang tinahamon ng Panginoon sa bawat mananampalataya is for us to endeavor holiness in our life. Ito po, nagsalita po sa conference sa Bulacan. Okay? Sabi po, kapag ka po may tumatanggap sa Panginoon, nagsiselebrate ng langit. Amen? Kapag ka po may mga nagiging bagong mananampalataya, nagtitiwala sa Panginoon, nagse-celebrate ang langit. Ang celebration ng langit, kantahan ng mga angels yan. Di ba? Nagpe-praise sila ng hallelujah sa Panginoon. Yan ang praises nila sa Panginoon. Pero kapag ka po, alam niyo po ba? Kapag ka po may mga mananampalataya na tayo po ay sabihin po natin naliligaw ng landas o napapahamak, kumakanta rin ng mga angels. Alam niyo kung anong kanta nila? Holy, holy, holy. Diba? Huli na naman. Trouble ka na naman eh. Diba? Huli. Huli ka. Akala mo hindi ka mahuhuli ha? Diba? Ganun din po eh. But we are to tread in His path. Sundan po natin yung mabuting ehemplo, yung mabuting landas na tinahak po ni Jesucristo. Submit means acknowledge and to recognize Him. Ibig sabihin, hindi lang po natin tanggapin si Kristo sa buhay po natin bilang sariling tagapagligtas. Kung hindi, kilalanin din natin siya. Ibig sabihin, i-recognize. Hindi lang nakilala mo siya, si Jesucristo yan, uy magaling yan, uy nagpapagaling na may sakit yan, uy tagapagligtas. Hindi lang po ganun. Kilalanin mo siya sa buhay mo. Magkaroon kayo ng matinding relasyon sa isa't isa. And treading in His path means surrender to His will. Surrender or submission is about surrender. Diba sa atin? Nakita mo may hinuli ng pulis? Kapag ka po kayo hinuli ng pulis, ang unang gagawin dyan, sumuko ka na. Diba? Kokol ng mga pulis na ganyan, sumuko ka na, napaliligiran kita. Di ba? Parang mali ata yun. Isa lang pala siya. Okay. Sumuko ka na, napapaligiran ka namin. Di ba? At kapag ka pinara ka ng pulis sa kalye, kasabi ng pulis sa'yo, huwag kang baba ng kotse, buksan pintana mo. Di ba? Ilabas mo yung kamay mo sa tagiliran. Kasi bakit? Baka may baril eh. Pagbaba mo, buksan mo dahan-dahan ng pinto, itaas mo kamay mo. Bakit? Surrender ang tawag doon. Suko ka na. Alam niyo po, marami sa ating mga mananampalataya, hindi mo na kaya eh. Pero ayaw pa sumuko. Hilahod ka na sa buhay mo eh. Ayaw pang sumurrender. Di ba? Pagod na pagod ka na sa pinagdadaanan mo. Ayaw mo parang isuko sa Panginoon.
Akala mo you are still in control. Akala mo kaya mo pa rin. I tell you, pag hindi mo na kaya, surrender mo na. Minsan nga kahit kaya mo pa eh. Maganda mo na sumurrender sa Panginoon. Kasi pag sumurrender ka sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo yung plano mo eh. Plano ng Panginoon sa buhay natin eh. Ibibigay ng Panginoon sa atin yun eh. Kaya tayo hindi natin naiintindihan, kaya hindi natin nauunawaan yung plano ng Panginoon sa atin because we fail to surrender. Because we think we are sovereign in our life. Buhay ko to, ako may akda, bahala ako sa sarili ko. Hindi. Gawin mo yun, mapapahamak ka. Limited yung ating knowledge. Limited yung logic natin. Yung wisdom ng Panginoon, eternal eh. Magtiwala ka sa eternal ang wisdom. Tandaan po natin, if God is saying, telling us to surrender and to submit to Him by walking in His path. Follow Him. Sundan po natin siya. Sabihin po natin sa Panginoon, Anak, alam ko ang tamang landas. Anak, alam ko ang gagawin. Ang dapat ginagawa mo, Lord, sige po, be my guest. Please lead me po. Diba? Di ba ganun ang ginagawa kapag may magtasabi sa iyo? Kunyari, magtanong ka sa kalye, saan po mo papunta sa munisipyo? Asa sinabi, dito, pwede niyo po ako samahan? O sige, sabihin mo, sige po, mauna po kayo. Susundan ko po kayo. Di ba ganun ang ginagawa? Dapat doon ang ginagawa din sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po alam ang gagawin ko. Panginoon, paulit-ulit po ako, hindi ko po alam kung anong tamang desisyon na gagawin dito. Panginoon, may pangangailangan po ako. Paano ko po makukuha yung pangangailangan ko ito? Panginoon, may karamdaman po ako. Paano ko magkakaroon ng kalingan? Panginoon, may pinag-pray po ako. May heart desire po ako. Hindi ko pa na-receive hanggang ngayon. Ang sabi mo sa Panginoon, Panginoon, pangunahan niyo po. Recognition that He is over us. At may mas makapangyarihan po siya sa atin. Submission is about surrender. Yada is about surrender. Acknowledging Him is about surrendering to Christ. It includes our career paths. It includes our relationship, even our future relationship. It includes our priorities in life. It includes even our purpose in life. Tandaan po natin, make it a daily habit. Maging araw na gusto natin to, desire natin to commit to the plan of the Lord in prayer. Manahin ka, Panginoon, ngayong bago pong ito, tatahan na po sa trabaho, papasok na naman sa school, pasok na naman next week. Ano pong plano niyo sa buhay ko? Ano pong gagawin ko? And when you ask that in prayer, you surrender your step to the Lord. You walk in peace, not in pressure. Diba? Iba sa atin, may pressure ang tumutulong sa inyo. Iba saan, worldly pleasure or pressure ang tumutulong sa atin. O worldly and fleshly desires ang tumutulong sa atin. You just walk on the plan of the Lord. You take it one step at a time. Anak, ito muna gawin mo. Okay. Lord, ano po next? Ito. O next po, Lord, ito. Sundan mo lang. And in no time, you'll see yourself in the will and plan of the Lord sa buhay mo. You will see yourself in the perfect will of the Lord sa buhay mo natin. Diba? Tread, walk in His path. Panghuli, last na po ito. Trust ulit tayo. Panghuling bahagi at tinuturo ni Solomon to us Christians and the younger generations, all the sons of God, is for us to trust in His promise. Ano po yung pangako ba ng Panginoon? Sa Proverbs 3 verse 6, sabi lang, and He will make your path straight. Itutuwid ka niya. Itatama niya yung landas mo. Gagawin niyang okay ang buhay mo. God promises, pag diniliver po ito, ang pangako ng Panginoon is that God promises clarity and purpose. Ano po sabi? Paano po dinescribe ng Bible ang salita ng Diyos? Paano dinescribe ng Bible ang Bible? Thy word is ano? Ano po doon? Lamp unto and a light unto my path. Bakit po ilaw ang ginamit? Kasi po, kaya po ginamit yung lamp, yun po ang pwede maging source ng ilaw. At kapag sa madilim, nagbukas ka ng ilaw, liliwanag yung landas. Yung po ang tinuturo po dito, para makita nating malinaw na malinaw yung landas na tatahakin po natin sa madilim na mundong ginagalawan natin na hindi tayo pamilyar, hindi natin kabisado. Para makita natin ang tamang landas, kailangan po natin ng ilaw.
Kailangan po natin ng salita ng Diyos para magkaroon ng liwanag upang hindi tayo masaktan, hindi tayo maligaw, at hindi tayo mapahamak. Yung tinuturo po dito ng Panginoon, na tayo ay magtiwala sa bawat pangako na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At sa bahagi ng Proverbs chapter 3, ang pangako ng Panginoon dito, I will make your path straight. Ang dami pong interpretasyon na pwedeng sabihin dyan. Hindi mo kailangan magpagal. Hindi mo kailangan palinga-linga. Ituturo ko sa iyo yung shortcut, yung tamang landas para makita mo ang plano ko sa buhay mo. Para makita mo yung perfect will ko sa buhay mo. Yun ang gusto ko makita mo. Makikita mo lamang yan kapag ka nakita mo at inilawan mo ng salita ng Diyos ang pag-iisip mo natin. Kaya po madali ang pag-iisip natin. Because we fail to look at the provider of light, and that is none other than God. And God even provided this light also. Ibinigay niya na yung salita niya para maging gabay natin. Ang problema, may Bible tayo pero hindi natin ginagamit. May Bible tayo pero nasa closet lang natin. May Bible tayo, nasa mga cabinet lang natin. Yung Bible isinulat para basahin, unawain at i-apply sa buhay para hindi po tayo mapahamak. At kapag may nakita po tayong pangako ng Panginoon, ang paalala po ni Haring Solomon, magtiwala ka sa pangako ng Panginoon. Maaaring hindi ibibigay ng Panginoon bukas, hindi ibibigay ng Panginoon ngayon yan, pero habang pinangahawak ang pangako ng Panginoon, pagtitibayin yan. Kasi pag ang Panginoon nangako sa atin kailanman, hindi mapapako. Straight path means walking in His will, not wandering aimlessly. Ano niyo ba? Ang paglalakad po natin, ang pagtitiwala sa Panginoon, yung bang lumakad ka ng diretsyo at hindi kayo tipo palinga-linga, yung wala kang saan na ba ako? Dito ba? Okay, ito ba? Di ba? Makita mo, you'll find yourself, di ba nag-aaksaya ka ng oras, pagod ka na, wala ka na achieve. Trust in His promise. Rest in the assurance that when we trust and obey God, God is working behind the scenes to lead you exactly where you need to be. Ililid ka niya po sa tamang landas. Maintindihan po natin, when God gives promise, or God's promise, sabi ito, is not a perfect path, but a purposeful one. If we think hindi perfect yun, it is a purposeful one. Minsan tingin po natin kahit perfect yung will ng Panginoon, perfect yung path ng Panginoon sa buhay natin, feeling natin hindi yung tamang landas. Paliwanag ko po. Meron po ba kayo na-experience sa parang tipong gusto niyo ng provision, naghihingi ng provision sa Panginoon? Lord, bigyan niyo nga po ako ng 1 million. Diba? Pero, nung hinihingi mo yung 1 million, hindi ka agad bigay ng Panginoon sa 1 million. Binigay sa iyo ng Panginoon sakit. Ang tingin mo, Lord, humingi ako 1 million, sakit ang binigay mo. Tapos ang bill, 1 million. Kailangan pa, hindi mo maintindihan yun. Ang hirap ng pamaraan eh. Pero nagulat ka, paglabas mo ng ospital, hindi ka nagbayad. May 1 million ka nagbayad sa iyo. Ang tanong, binigay sa iyo ng Panginoon 1 million. Binigay sa pamamaraan niya. At sa pamamaraan niya, na-experience mo ba kung gaano siya kabuti? Tanong ko po sa inyo, who wants healing? Kagalingan. Po pwede kang bigyan ng Panginoon ng kagalingan kung wala kang sakit? Siningi ng provision. Pwede kang bigyan ng provision ng Panginoon kung ang kapal ng wallet mo? Kung punong-puno wallet mo, hihingi pa ng provision, ang tawag doon, greed ang tawag doon. Kaya kung punong wallet mo, itulong mo sa iba. Diba? You are blessed to become a blessing. Gusto pagpalain ka ng Panginoon ng bago? Diba? I-release mo yung mga luma sa buhay mo. Diba? Gusto mo ng bagong tubig? Bawasan mo yung kitchen mo. Ganun tayo sa Panginoon. Gusto natin ng kagalingan, pero binigyan ka sakit. Lord, kagalingan na hinihingi ko, sakit ang... Kaya kita binigyan ng sakit para ma-experience mo kung paano ako pagaling. Diba? Magtiwala lamang po tayo sa mga pangako ng Panginoon. Even though, sa pananaw po natin, yung path ng Panginoon is imperfect, but tandaan natin, God is a purposeful God. May purpose lagi.
Lahat ng buhay na ngayon sa buhay natin, may purpose yan. May pinagdadaanan ka ngayon, inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok sa buhay mo, may purpose ang Panginoon. Remember Job? Diba? Job is one of the famous man of the East. Popular eh. Sikat eh, mayaman eh. Diba? Ang dami ari-arian. All of a sudden, biglang inalaw ng Panginoon na subukin siya ng Diablo para masubukin ng Diablo yung pananampalataya sa Panginoon. Ang ginawa? Lahat tinanggal eh. Sinunog, pinatay, nagkasal kasakit, lahat eh. Pastor, paano ko ba? The plan of the Lord is to prosper us and not to harm us. Bakit nagkasakit? Bakit namatay yung mga inaalagaan niyang mga hayop? Bakit yung pamilya niya, pinalikuran siya? Bakit ganon? Puro dagok yun eh, puro pagsubok yun eh. Pero tandaan mo, nung inalaw ng Panginoon, may purpose pa ng Panginoon. At nung nakita ng Panginoon na hindi siya huminto at tumalikod sa Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Sa Diablo, tumigil ka na. Stop. Anong ginawa ng Panginoon? At the end of Job, ang binigay doon, lahat ng nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon. Basahin niyo, matutuwa kayo. Then you will see the purpose of the Lord. Hindi lang para subukin ang pananampalataya natin, para ma-experience natin the abundance of God's blessing sa buhay po natin. Trust His promises. Let me end. Tapusin ko po ito. Balik po ako sa Balik po ako sa story. Sa introduction. Natandaan yung story kanina kay Solomon. Sino sumulat ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6? Solomon. Kanino niya sinulat? Kayo na po? Sa mga anak. Specifically, kay Rehoboam, who would soon to be the next king of Israel. Alright? At itong purpose ito, it was Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 is a fatherly advice to a son to trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Yung fatherly advice sabihin po natin ni Solomon sa mga sons niya o sa mga anak niya at kay Rehoboam is for him to trust in the preeminence of God, for him to turn away from pride, for him to tread in God's path, and for him to trust God's promises. Yun po yung pangako at fatherly advice. Listen to this carefully. Kung papansinin po natin, Rehoboam, nangyari po yung inaasahan. When King Solomon passed away, namatay po si King Solomon, the next king who became the heir of the kingdom is none other than Rehoboam. Okay? Siya po yung sumunod na hari. Pero tandaan po natin, in his very early reign in Israel, alright? Ang problema, sabihin natin, nagka-problema si Rehoboam. Ang problema ni Rehoboam ay ito. Hindi niya pinakinggan kung ano ang plano at payo ng mga nakakatanda sa kanya. Hindi niya pinakinggan yung payo ng elders. Hindi niya pinakinggan, hindi niya isinapuso yung plano at yung payo ng tatay niya sa kanya to trust in the Lord with all his heart and lean not unto his own understanding. In all his ways, He will direct his path. Bagkos, ang ginawa ni Rehoboam is the other side. Ang ginawa niya, pinakinggan niya yung payo ng mga younger council, yung mga mas bata, na hindi tama yung counsel na ibinibigay. Ibig sabihin, hindi niya pinakinggan yung godly counsel ng kanyang tatay. Ang pinakinggan niya yung worldly counsel of the younger generation. And guess what? In his early reign, dahil hindi po niya pinakinggan, hindi po siya nagtiwala sa Panginoon, that was the result of the division of Israel. 10 tribes of Israel rebelled against him. Kaya po nahiwalay. Nagkaroon ng two kingdom. Kaya po nagkaroon ng kingdom of Israel at nagkaroon po ng kingdom of Judah. Yung 10 humiwalay po sa kanya at nagkaroon sila ng hari. At ang naging hari nila si Jeroboam. Hindi po si Rehoboam. Only 2 followed him. The tribe of Judah and the tribe of Benjamin. Sila po yung tinatawag na southern tribes. Sila po
yung naghari o sila po ang naghawak ng, sabihin natin, Kingdom of Judah. Ano pong matututunan natin dito? Mga kapatid at mga kaibigan, like Rehoboam, who rejects the counsel of his father, who rejects trusting the Lord with all his heart, setting away and turning away from pride and trusting on God's promises. If we reject that, ano mangyayari? Malinaw po yung nasusulat. Pag hindi po tayo sumunod sa sinasabi ng Panginoon sa buhay natin, it would cause division. It would cause distraction. It would cause derailment. Kaya po maraming buhay divided. Kaya po maraming pamilya, maraming relationship divided. Maraming magkakaibigan hindi nagkakasundo. Maraming churches divided na split kasi hindi sumusunod sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po marami pong nasisirang pamilya. Kaya po marami nasisirang tahanan. Kaya po marami nasisirang relationship. Kasi po hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kaya po nadi-derail, nawawala tayo sa tamang landas, parang isang tren. Kapag ka nawala ka, na-derail ka, masisira yan, masasaktan yung mga pasahero niyan. Kaya po ang buhay natin nadi-derail. Alam niyo kung bakit? Because we reject kung ano ang pagtitiwala sa Panginoon. We don't want that. Meron ba gusto dito yung buhay niyo sira? Meron po ba dito gusto niyo pamilya niyo divided? Meron ba dito gusto niyo yung church na ito divided, hindi nagkakasundo yung mga mananampalataya? Gusto niyo ba yung mga pastor niyo nag-aaway-away? Gusto niyo ba sa pamilya nag-aaway-away, hindi kayo nagkakasundo? Gusto niyo ba magkakaibigan, nagbabackbite kayo, nagbabackstabbing kayo? Gusto niyo ba ganon? Walang may gusto nun. Meron ba dito gusto niyo distraction? Gusto ko wasak ang buhay ko. Gusto ko palimara ako. Walang mag-decide na ganon. Everybody wants to flourish. Gusto nyo mas maging maayos ka. Ayaw nyo masira, maderail yung plan ng Panginoon sa buhay mo. Sana po, matutunan po natin at wag po natin sundan yung path na kinuha ni Rehoboam. Totoo? If and only if he followed King Solomon's fatherly and godly advice to him, malamang hindi na split ang Israel into two kingdoms. Hindi siguro nagkaroon ng Kingdom of Israel. Hindi siguro nagkaroon ng Judah, tribe of Judah, Kingdom of Judah. Malamang isang united nation sila. Hindi sana nagkaroon during his time. But because he failed to trust in God's preeminence, because he failed to turn from pride or turn away from pride, because he failed to tread and walk in God's path, because Rehoboam failed to trust in God's promises, and most of all, Rehoboam failed to follow his father and godly advice na binigay sa kanya. His life was led to division, destruction, and derailment. Tandaan po natin, God doesn't just point the path. He paves it. He prepares it and walks it with you. Kapag ka binigay ng Panginoon yung path, hindi niya lang nasabihin sa'yo, ito yung path, dito ka pumunta. Hindi lang gagawin yan. Gagawin niya. Ipipave niya yan. Ipiprepare niya para sa'yo. Inihanda niya. Nakakatuwa yun. Diba? Ang sinasabi ng Panginoon, hindi ibig sabihin hindi ka dadaan sa lubak-lubak. Ang buhay natin, hindi po pinapangako ng Panginoon na kapag ka naging anak ka ng Diyos, hindi ka dadaan sa lubak ng buhay mo. Dadaan ka pa rin sa lubak-lubak ng buhay mo. Pagsubok, circumstances, tribulation, dadaan ka pa rin doon. Pero pinakamaganda, kapag ka dumaan ka sa lubak-lubak ng buhay mo, ang Panginoon nag-prepare sa iyo ng tamang landas sa dadaanan mo para hindi ka matalisod at hindi ka mapahamak. He paves it. He prepared it. Ano yung pinakamaganda? Na kapag ka nasa landas tayo ng journey ng buhay natin, sasamahan ka niya, He will walk you through. Anak, musta ka ba dyan? Okay ka lang ba? Lakad tayo. O anak, wait lang ha. Diba? May lubok dyan. Dito tayo, dito tayo. Sasamahan ka niya. He will walk you through. God doesn't just point the path. He paves it. He prepares it. And He walks it with you. Now, the question is this. What is your choice today? Are you choosing your own path?
Or do you want to dwell or draw in God's direction for you? For in doing so, you will never walk alone. Hindi ka mag-iisa. Nor even walk astray. Kasama mo lagi ang Panginoon. Hindi pangako ay wala kang pagdadaanan. Pero ang pinakapangako ng Panginoon, kasama mo siya sa bawat journey ng buhay mo. Panalangin ko po, maging aral po sa atin ito, na hindi po tayo maging katulad ni Rehoboam. Bago pa lang maging hari, binigay na ng Panginoon ng tatay niya. Paalat, mga anak, mga young people na rito, kung ang tatay niyo o mga magulang niyo Kristiyano, mapalad kayo. Kasi meron kayong Kristiyanong mga magulang. Kasi dahil Kristiyano yan, hindi man sila perfect, but I'm pretty sure they will give you not only fatherly advice, but godly advice. Pinagpala kayo. Diba? Pinagpala po kayo. Katulad ni Rehoboam, King Solomon is an imperfect king. Kung pag-aaralan mo si King Solomon, maraming pagkakamali si Solomon, parang si David. But one thing's for sure, na maganda kay Solomon, alam niyo kung ano? Nagtiwala siya sa Panginoon. At alam niyo yung pinakamaganda kay Solomon, yung pagtitiwala niya sa Panginoon, ipinamana niya sa anak niya, anak, ito yung natutunan ko. Ito to, mga anak naririto, kapag kayo mga magulang yung binibigyan kayo ng magagandang payo, huwag niyo mga masamain. Yung people who are here, kapag ka pinangangaralan kayo ng mga pastor nyo, huwag niyong masamain. Matuwa kayo, pinangangaral sa inyo. Kasi ayaw nilang maging Rehoboam ka. Even I myself, kapag ka pinangangaralan po ko na matanda sa akin, magulang ko, or even yung matandang pastor sa akin, I accept it. Bakit? Nauna sila sa iyo for a purpose. May mga natutunan sila, hindi mo pa natututunan. At kaya nila tinuturo sa iyo, hindi para sabihin sila, mas magaling sila sa iyo. Kaya nila tinuturo sa iyo yung mga magagandang landas kasi ayaw nilang mapahama ka. Yung sinasabi ng mga magulang, anak, papunta ka pa lang, papalit ka kami. Huwag niyong masamain yun. Totoo naman yun eh. Iba nga sa mga magulang niyo, maaaring pauwi na sa Panginoon eh. Di ba? Pero yung totoo, marami yung people, nauna pa sa mga magulang umuwi sa Panginoon. Alam niyo bakit? Hindi sinusunod yung fatherly, yung godly advice ng magulang. Sinabi mo, kapag droga, nag-droga ka. Sinabi mo, kapag makipagkada sa masasama, nakipagkada ka sa masama. Aba, lahat ng mga baliktad eh. Di ba lahat ng payo siya pinabaliktad mo? Eh di baliktad natin yung payo. Mag-drugs ka! Yan, hindi ka magda-drugs. Kailangan ba reverse psychology palagi? Di ba? Dapat ba sinabi ni King Solomon dito, don't trust in the Lord para magtiwala siya? Dapat sinabi ni King Solomon sa kanya, di ba? Di ba? Maging prideful ka. Don't trust in God's promises. Kasi binaliktad ni Rehoboam eh. Lahat na sinasabi ng tatay niya, hindi niya sinunod eh. Pero pinakamaganda, yung huwag mo nang i-reverse psychology, kung ano yung direct instruction, yun yung sundin mo. Pahihirapan mo pa naman sarili mo. Kaya marami pong mga tao dito eh. Hindi ko alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako sa buhay ko. Hindi kasalanan ni Lord yun. God is not the author of confusion. You open the scriptures. Directly yung bitawan niya dyan. What to do and what not to do. Malinaw naman eh. Kaninong problema? Sa atin. King Solomon doesn't want Rehoboam to have a split kingdom. God doesn't want each and every one of us to have a split family. Gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. Kasi sabi niya, God doesn't just point the path. He paves it, He prepares it, and He will walk it with you. Kasamahan ka niya. Now, are you ready to draw to God's direction? Are you ready to trust God's plan? Pastor, estudyante pa lang ako. Diba, pasok ka na. Maraming pressure sa school. Pastor, di ko alam kung kukunin yung kurso. Diba? Ask the Lord's direction.
Basta hindi ko alam kung sino kalooban sa akin. Ask the Lord kung sino. Hindi ko alam kung saan namin kukunin yung provision. Ask the Lord. Ano sabi ng Bible? You receive not because you ask not. Hindi mo sa Panginoon. Pagtiwala mo sa sarili mo, pagod ka lang. Surrender ka na lang, Lord. Suuna ako. Hands up. Pati mo pa, suuna. Kayo na po bahala. Ipagpapaubaya ko po sa inyo. Yun ang pong pagtitiwala. Katulad ng ginawa kayo sa BJ. Isandal mo na lang sa Panginoon. Ano, hindi mo bibigyan sa... Ang bigat nun, ha? Ang dami natin kanya-kanyang bigatin, di ba? Ang dami natin suliranin, Bigyan mo lang sa harapan ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Kaya niya yan. Bakit? Because of God's preeminence. He is superior, He is supreme, He is sovereign, and He is great. Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. Not in several ways. In all thy ways, acknowledge Him. Submit to Him. The promise of the Lord, He will direct your path. He will make your path straight. Padadalhin niya sila. Tumayo po tayo lahat at manalangin po tayo. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pangusap mo. Maraming pong salamat sa kabutihan mo. Maraming pong salamat sa pagbabalak ng iyong salita. Lord, you've given us your word. You've given us, Panginoon, not only your Son, but your word to be a light unto our feet and a lamp unto our path, Panginoon. Panginoon, ang dalangin lang po namin, hindi po ba inong kami maging katulad na Rehoboam? Ibinigay mo na yung instruction. Ibinigay mo na, Panginoon, yung fatherly advice mo. Panginoon, ipinagkalaw mo na yung godly advice mo. All we need to do is just follow, surrender, to turn away from pride. And thank you, Lord God, because as we trust on your promise, sasamahan mo kami sa journey ng buhay na ito. And again, Lord God, we give you back all the praises and all the glory. In His mighty name,